Sa isang bayan na tahimik sa labas pero bulok sa loob, may isang dalagitang biktima ng sariling pamilya. Ngunit hindi siya nanatiling biktima. Sa pagitan ng kabiguan ng hustisya at sinaunang itim na mahika, bumangon siya, hindi para humingi ng tawad, kundi para gumising ng bangungot. Ano ang mangyayari kapag ang mga tinahimik ay bumalik hindi bilang tao, kundi bilang hatol, madilim ang paligid? Tanging liwanag ng gasera ang sumisinag sa putikang sahig ng lumang bahay. Tumitibok ng mabilis ang puso ni Alona habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng silid ni Kuya Gani. Amoy usok ng insenso. Mainit at mabigat ang hangin sa loob. Sa dingding, nakasabit ang mga lumang larawan ng kanilang mga ninuno, nakangiti pero tila may matang sumusunod. Biglang may narinig siyang kaluskos. Napalingon siya. Wala. Ngunit ang kutob sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. Pumasok siya. Nasa gitna ng silid ang isang mesa na may puting kandila, itlog at basong may dugo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Naalala niya ang gabing iyon. Gabing ginising siya ni Kuya Gani. Gabing ginamit siya habang umiiyak siya't walang magawa. Ngunit ngayon, siya na ang maihawak ng orasyon. Mula sa bulsa ng kanyang palda, inilabas niya ang papel na may sinaunang sulat. Pinasa niya ito sa kandila. Sumiklab ito ng biglaan. Mula sa bintana, bumugso ang malamig na hangin. Sumara ang pinto sa likod niya. May humagikik sa kanyang tenga. Mataas. Matinis. Boses ng isang matandang babae. Ano ang hinihintay mo, apo? Tumulo ang dugo mula sa ilong ni Alona. Ngunit hindi siya umatras. Bumigkas siya ng mga salitang hindi niya lubos na naunawaan. Ang mga mata niya ay tila nagdidilim. Ang kandila ay nagliyab ng bughaw. Mula sa sahig, may gumapang na anino. Aninong may mata. Nakatingin kay Kuya Gani na ngayon ay nasa gilid ng silid, nakapako ang tingin sa kanya. Nanlilisik ang mga mata nito. Alona, ano to? Boses nitong nanginginig. Ngunit hindi siya sumagot. Tumayo siya ng tuwid. Ang anino ay gumapang papunta sa lalaki. Sumisigaw ito, nagmamakaawa. Sorry. Hindi ko alam. Sandali lang. Hindi ko sinasadya. Ngunit hindi na siya pinapakinggan ng mga espiritu. Sa kisame, bumukas ang isang malalim na bitak. Lumabas ang maitim na usok. Amoy na susunog na buhok. Si Alona ay hindi na umiiyak. Ngunit ang paligid ay lumuluha ng dugo. Ang mga larawan sa dingding ay nagsimulang umiyak. Dumadaloy ang pulang likido pababa sa mga mata ng mga ninuno. Sa gitna ng silid, sumisigaw si Kuya Gani, hawak ang kanyang ulo. Alona! Itigil mo to! Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa huni ng mga uwak na wala namang pumasok. Ang anino ay lumundag. Sumanib ito sa katawan ni Kuya Gani. Napahiyaw siya. Isang hiyaw na may kasamang sigaw ng isang matandang lalaki, isang bata at isang hayop. Nanginginig ang bahay. Ang kandila ay sumabog. Tumilapon si Alona ngunit hindi siya nasaktan. Nakatayo siya, tahimik. Ang silid ay natakpan ng makapal na usok. Ngunit sa gitna nito may isang figurang bumubuo. Ang anyo ni Kuya Gani. Ngunit baluktot ang kanyang mga galamay. Nakapako ang kanyang leg. At ang kanyang mga mata. Itim. Walang puti. Nakatingin pa rin sa kanya, ngunit ang titig ni Alona ay matatag. Hindi siya umurong. Hindi siya natakot. Ang anino sa likod ni Kuya Gani ay gumagalaw pa rin. Parang pusang gumagapang sa dingding. Sa bawat galaw nito, dumidilim ang paligid. Pati ang gasera ay unti-unting namamatay. Alona di. Ngunit hindi na iyon ang boses ng kanyang pinsan. Boses iyon ng kung anong nilalang na matagal nang nakakulong. Pinili mo ito, Lee. Mabagal. Parang may tunog ng basag na buto sa bawat salita. Lumapit ang nilalang. Nang malapit na ito sa kanya, napansin niyang may nakaukit sa balat ni Kuya Gani. Mga simbolong nakita niya lamang sa libro ng kanyang lola. Simbolong ipinagbabawal basahin. Ngunit siya, binasa niya ang lahat. Inaral niya. Isinulat sa sariling dugo. Pinagsamantalahan mo ang tiwala. Ang dugo. Ang pangalan ng pamilya. Bulong niya habang binubuksan ang pulsera sa kanyang kaliwang kamay.
Pulseras ng balahibo ng uwak, buto ng pusa at balat ng ahas. Bigla siyang sinaniban ng malamig na hangin. Pumikit siya. At sa pagdilat, hindi na siya si Alona. Ang kanyang mga mata ay naging kulay abo. Ang kanyang tinig ay naging malalim. Ngayon, hindi lang kita paparusahan. Isusumpa kita. Hinawakan niya ang dibdib ng nilalang. Mainit. Parang apoy sa ilalim ng balat. Sumisigaw ito sa sakit. Ngunit hindi siya bumitiw. Ang kanyang kamay ay lumubog sa katawan ng kanyang pinsan. At sa kanyang palad, may humigop na itim na uso. Ang nilalang ay bumagsak. Hindi pa rin gumagalaw si Alona. Nagsimula nang magbitak ang sahig. Umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol. Ngunit walang sanggol sa bahay. Ang mga dingding ay bumubulong. Isa ka na sa amin. Hindi ka na makakabalik di. Sa labas ng bintana, nagsimula ng umulan ng itim na tubig. Isang puting pusang walang mukha ang lumitaw sa pintuan. Tahimik ito. Nanunubok. Nag-aanyaya. Si Alona ay lumakad papalapit. Ang kanyang anino ay mahaba na at hindi na sumusunod sa kanyang galaw. Ngunit hindi siya tumigil. Binuksan niya ang pinto. Sa kabila nito, isang kakahuyang may mga nakasabit na katawan. Mga katawang wala ng ulo. Isa-isa, bumaling ang mga katawan sa kanya. At sabay-sabay na nagsalita. Salamat, Alona di. Ang tinig ng mga katawan ay sabay-sabay. Malalim. Basag. Parang mula sa ilalim ng lupa. Salamat, Alona di. Muling tumibok ng mabilis ang puso niya. Hindi sa takot, kundi sa kapangyarihang bumabalot sa kanyang laman. Isa sa mga katawan ay lumipad mula sa pagkakasabit. Bumagsak ito sa lupa. Dahan-dahang gumapang papalapit sa kanya. Wala itong ulo. Ngunit may hawak na isang bagay. Isang balot na tela. Basang-basa ng dugo. Inabot nito sa kanya ang balot. Hindi siya nag-atubili. Binuksan niya ito. Lumitaw ang isang sanggol. Hubad. Puno ng hiwa sa balat. Buhay. Ngunit walang umiiyak. Tahimik lamang ito habang nakatingin kay Alona. Ang mga mata nito, pareho sa mata ni Kuya Gani. Nagsimula na ang ikot-ti. Sambit ng mga katawan sa hangin. Ang dugo ay hindi napuputol. Ang kasalanan ay namamana. Alona ay napaatras. Ngunit ang lupa sa kanyang likuran ay bumuka. Mga kamay na maitim at tuyot ang sumunggab sa kanyang mga paa. Hinila siya pababa. Ang kanyang sigaw ay lumampas sa katahimikan ng kagubatan. Ngunit walang tumugon. Ang pusang walang mukha ay nakaupo lamang. Pinanood ang lahat. Hanggang sa tuluyan siyang nalunod sa itim na hukay. Naiwan ang sanggol. Tahimik pa rin. At sa huling sandali, ngumiti ito. Ngiting parang kilala ang dilim. Ngiting may inaasahang kapalit. Ang ngiti ng sanggol ay malamig. Walang inosente. Parang may matandang kaluluwa sa loob ng murang katawan. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang bulong. Mahinang salita. Salitang sinauna. Salitang hindi dapat binibigkas ng tao. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga katawan sa kakahuyan ay nagsimulang umindayog. Parang sabay-sabay na sumasayaw sa ritual ng bangungot. Ang lupa ay umuuga. Ang itim na ulan ay naging mas makapal. Parang langis. Ang pusang walang mukha ay humiga sa tabi ng sanggol. Dahan-dahang inilabas ang dila. Dilang ahas. Hinimod nito ang sugat sa balat ng bata. At ang mga hiwa ay nagsimulang magsara. Ang bata ay napapikit. Naglabas ng maikling hininga. Pagdilat niya, wala na ang itim sa kanyang mata. Ngunit ang paligid. Nagbago na. Wala na ang kakahuyan. Wala na ang mga katawan. Siya ay nasa loob ng isang silid na kulay abo. Mga salamin sa bawat dingding. At sa bawat salamin, iba't ibang anyo ng Alona. Isa'y umiiyak. Isa'y sumisigaw. Isa'y nakangiti habang may hawak na kutsilyo. At isa, nagmamasid sa kanya. Tahimik. Nakangiti. Parang inaantay ang kanyang susunod na galaw.
Sa gitna ng silid, may ilamisang bato. May ukit sa ibabaw nito. At may pangalan. Alona E. Vergarad. Sa ilalim, nakasulat ang petsa. Ngunit hindi ito nakaraan. Ito ay bukas. Petsa ng kanyang pagkamatay. Nanlaki ang mata ng sanggol. Tumingin sa paligid, muli. Bawat anyo ni Alona sa salamin ay gumalaw ng sabay-sabay. Lahat ay lumapit sa mga salamin. Lahat ay nakatitig sa kanya. Mula sa dingding, nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Mabagal. Parang may gustong lumabas mula sa loob. Ang mga salamin ay nagsimulang humuni. Tunog ng nagkakaskasang kuko sa bakal. Tumakik siya sa tenga. Ngunit naririnig pa rin ang mga bulong. Bumalik ka. Tapusin mo. Ang dugo ay hindi nakalilimot. Sa gitna ng kisame, may bumukas na siwang. Mula roon, dahan-dahang bumaba ang isang lubid na puno ng buhok. Itim. Mahaba. Basa. Ang bawat hibla ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Lumapit ito sa bata. Dumikit sa kanyang balat. At sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay umurong. Mula sa pagiging sanggol, nagsimulang tumubo ang buto. Sumikip ang balat. Sumabog ang laman. At sa harap ng mga salamin, unti-unting naging dalagita. Ang mukha, parehong-pareho kay Alona. Ngunit mas matalim ang tingin. Mas malamig ang aura. Ang mga aninong Alona sa salamin ay sabay-sabay nang umiti. At pumulupot ang mga bitak sa mga dinding. Lumabas ang mga kamay mula sa salamin. Mga kamay na tuyot. Mga kuko na mahahaba. Hinawakan nila ang bagong Alona. Ngunit hindi siya pumalag. Tumingala siya sa kisam. At sa unang pagkakataon, muli siyang nagsalita. Ngayon, ako na ang mang-utos. Nagsimulang umikot ang silid. Ang mga salamin ay naghiwa-hiwalay. Naging pinto. Pinto patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa bawat isa, isang tao na may kasalanan. Isang kwento na hindi narinig. Isang biktima na tahimik. At sa bawat hakbang ng bagong Alona, may sinusundan siyang bakas ng dugo. Isa. Isa pa. Isa na namang kaluluwa ang tinatawag. Sa bawat pagbukas ng pinto, isang bagong tagpo ng kasalanan ang bumubulaga. Sa unang pinto, isang silid-aralan na puno ng ingay. Ngunit sa likod ng tabla ng pisara, may batang nakayuko. Lalaki. Duguan ang tuhod. May sugat sa labi. At sa tabi niya, ang guro nakatayo. May hawak na pamalo. Ngunit walang takot sa bata. Takot ang nakaukit sa mukha ng guro. Dahil sa likod niya, nakita niya si Alona. Tahimik. Nagmamasid. Itinaas ni Alona ang kanyang kamay. At sa isang kumpas, ang pisara ay nabasag. Lumabas mula rito ang makapal na ulap ng mga inilibing na tinig. Sigaw. Iyak. Mga panawagan. At sinakmal ng anino ang guro. Hinila siya sa dilim na walang hanggan. Naiwan ang bata. Tahimik. Ngunit ngayon, hindi na takot ang nasa kanyang mga mata. Kundi liwanag. Pagsisilip ng hustisya. Isinara ni Alona ang pinto. Lumakad siya muli. Pangalawang pinto. Isang simbahan. Tahimik. Kandila sa bawat gilid. Amoy ng insenso. Ngunit may dalawang figura sa harap ng altar. Isang batang babae. At isang lalaking nakasutana. Nakatali ang kamay ng bata. Umiiyak. Nakatingala sa imahe ng krus. Alona ay lumakad patungo sa gitna. Ang sahig ay tila basang lupa. Sa bawat hakbang niya, nag-iiwan ng marka ang kanyang mga paa. Ang pari ay lumingon. Ngunit hindi siya nakagalaw. Nanigas ang katawan nito. Mula sa mga mata niya, lumabas ang uod. Isa. Dalawa. Hanggang sa ang kanyang mukha ay mabasag. At mula sa loob, lumitaw ang itim na pugita. Pumiglas ito. Ngunit mabilis na sumunggab ang mga kandila sa paligid. Ang mga apoy ay naging kamay. Sinunog ang nilalang. Ang bata ay napahandusay. Alona ay lumapit.
Hinawakan ang kanyang noo. Makakaalis ka na. At sa isang iglap nawala ang tanikala. Ang kandila ay muling tumahimik. Isinara niya ang pinto. Lumakad muli. Ngunit habang papalapit siya sa pangatlong pinto, biglang narinig niya ang pangalan niya. Alona D. Bulong na kilalang kilala niya. Isang tinig mula sa nakaraan. Isang tinig na hindi dapat muling marinig. At sa likod ng pinto, ang kanyang sariling boses ang sumagot. Handa ka na ba sa huling yugto? Tumigil si Alona sa harap ng pinto. Ang malamig na hangin ay biglang tumigil. Walang ingay. Walang galaw. Tila ang buong mundo ay humihinga sa iisang pag-asa. Ang doorknob ay kalawangin. Mainit sa kanyang palad. Tila may pulso. Parang buhay ang mismong pinto. Dahan-dahan niya itong pinihit. Mabagal. Umiingit. At sa unti-unting pagbukas, bumungad ang silid na hindi niya inakalang muling makikita. Ang lumang kwarto ni Lola. Puno ng alikabok at lumang alaala. May bangko sa tabi ng kama. May lumang altar. At sa gitna, isang salamin. Hindi ordinaryo. Ito ang salamin na ipinagbawal niyang gamitin. Ito ang salamin ng pagtawid. Ngunit naroon siya. Ang isa pang Alona. Nakatayo. Nakangiti. Ngunit ang mga mata, walang laman. Itim. Parang hukay. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng refleksyon. Ang boses ay malumanay. Pero may kasamang puot. Si Alona ay hindi kumibo. Lumapit siya sa salamin. Ang kanyang hakbang ay mabigat. Parang pinipilit ng lupa na huwag siyang lumapit. Ngunit tumuloy siya. At paglapit niya, ang salamin ay kumislot. Parang tubig. Parang hinihigop siya. At bigla, inabot siya ng kamay ng refleksyon. Mahigpit. Walang init. Handa ka na bang maging totoo? Bulong ng kanyang sarili. Naglalaban ang liwanag at anino sa kanyang mukha. Hanggang sa bumulong si Alona. Kung ito ang halaga ng katotohanan. Ang salamin ay sumigaw. Basag na boses ng daan-daang Alona. Lahat ng sigaw. Lahat ng iyak. Lahat ng hindi narinig. Pumutok ang ilaw sa kisam. Umuga ang sahig. At ang dingding ay nabalutan ng itim na ugat. Ang mga larawan sa altar ni Lola ay nagsimula ng matunaw. Parang kandilang walang hangin. Hanggang sa tuluyang lamunin ng salamin si Alona. Wala nang tunog. Wala nang liwanag. Isang iglap. Isang bulalakaw ng dilim ang sumabog sa buong bahay. At sa pagbalik ng katahimikan, nakatayo ang isang nilalang. Mukha ni Alona. Ngunit ibang-iba ang presensya. Ibang-iba ang katahimikan. Sa kanyang likuran, nagliyab ang altar. Sa kanyang dibdib, may bagong marka. Isang mata na walang talukap. Laging gising. Laging nakamasid. At sa ilalim ng kanyang hininga, may bumubulong muli. At sa wakas, nagsimula na ang tunay na kwento. Ang katahimikan ay tila kumakain sa buong paligid. Ang hangin ay mabigat, amoy abo at nasunog na balat. Ang bagong Alona ay lumingon sa paligid ng silid. Ang mga pader ay humihinga. Dahan-dahang lumulobo, sumusubsob para bang buhay na laman. Sa bawat hakbang niya, umuuga ang lupa. Hindi siya ordinaryo. Hindi na siya tao. Sa kanyang mga mata, may galaw ng apoy, tubig at anino. Lumapit siya sa altar. Ang larawan ni Lola ay nakatitig pa rin sa kanya. Ngunit ngayon may luha sa mata ng matanda. Luha na tila hindi para sa lungkot, kundi sa panghihinayang. Bakit mo ito tinanggap, Apo? Mahinang bulong mula sa usok ng kandila. Ngunit hindi na sumagot si Alona. Inilapat niya ang palad sa lupa. Sa isang iglap, nabiyak ito. Lumabas mula sa kailaliman ang mga mata. Daan-daang mata ng mga nilimot. Mga boses ng kababaihang tahimik na pinatay. Mga batang ibinaon ng buhay. Mga sigaw na hindi narinig sa korte, simbahan o tahanan. Lahat sila, ngayon ay gising. Ang panahon ng pananahimik ay tapos na.
Bulalas ni Alona. At sa pagbigkas niya, ang marka sa kanyang dibdib ay lumiwanag. Pula. Bughaw. Lila. Nag-iba-ibang kulay. Hanggang sa ito'y maging itim na parang butas ng mundo. Mula roon, lumabas ang nilalang. Matangkad. May 6 na braso. Wala itong mukha. Ngunit ang presensya nito ay parang libo-libong bangungot. Tumayo ito sa likod ni Alona, tila isang aninong alagad. Lumuhod ito sa kanya. At sa huling pagkakataon, muling bumukas ang pinto ng silid. Sa labas, isang bagong mundo. Walang araw. Walang bituin. Tanging ilaw ng mga sigaw ang bumabalot sa kalangitan. At doon, unti-unting naglakad si Alona palabas. Sa likod niya, ang mga anino ay sumunod. 1, 10. Daang-daang nilalang na hindi na tao. Hindi rin multo. Mga nilikhang isinilang ng trauma, pighati at dugo. At sa bawat hakbang niya sa bagong lupa, nabubuo ang bagong batas. Batas na hindi binubuo ng korte, kundi ng mga multong hindi na mananahimik. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi semento. Ito ay laman. Mainit. Tumitibok. Parang puso ng isang nilalang na matagal nang natutulog. Ngayon, gising na. Ang hangin ay puno ng bulong. Mga pangalan. Mga kwento. Mga kasalanang ibinura sa papel pero hindi sa alaala. Habang naglalakad si Alona, bumubuka ang lupa. Lumilitaw ang mga piraso ng alaala. Mga silid na puno ng iyak. Mga kama na amoy dugo. Mga sulok kung saan ang kabataan ay nilamon ng pananabik at kasinungalingan ng matatanda. At sa bawat tagpo may isang bagong nilalang na bumabangon. Katawang nabuo mula sa galit. Kaluluwang pinatigas ng kawalan ng hustisya. Sila ang kanyang hukbo. Sila ang kanyang saksi. Sa malayo, may isang tore na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay. Puting marmol sa labas. Ginto ang palamuti. Ito ang simbahan ng katahimikan. At sa tuktok nito, naroon ang mga mukhang malinis. Ngunit ang kanilang mga kamay ay pulang-pula. Lahat ng itinatanggi. Lahat ng nang-alipin. Lahat ng nanahimik. Lumapit si Alona. Tumigil ang oras. Ang mga kampana ng simbahan ay nagsimulang tumunog. Ngunit hindi ito tunog ng banal. Ito ay hiyaw ng mga sinakal. Sigaw ng mga ibinilanggo. Paghihiganti ng mga hindi pinaniwalaan. Ang lupa sa paligid ng simbahan ay nabiyak. At mula sa bitak, umahon ang mga batang babae. May mga sugat. May mga pilat. Ngunit lahat ay nakangiti. Dahil ngayon, may nakikinig na. Si Alona ay tumingala sa tor. Nandoon ang huling anino. Ang aninong dumurog sa kanyang pagkatao. Ang aninong nag-umpisa ng lahat. Nandoon si Kuya Gani. Nakaupo sa trono na gawa sa mga lihim. Ngunit sa kanyang tabi, nakagapos siya sa sarili niyang tanikala. Nanginginig. Hindi makakibo. Ang kanyang mga mata. Wala ng lakas. Wala ng kapangyarihan. Dahil sa mundong ito, hindi na siya makakatakbo. Tumapak si Alona sa unang baitang ng hagdang bato. Bawat hakbang ay may kasamang sigaw mula sa lupa. Parang bawat yapak ay ginigising ang bangungot ng nakaraan. Ang hangin ay bumigat. Naging parang usok ng nasusunog na papel. Papel ng mga kasong isinara. Papel ng mga testigong pinatahimik. Umakyat siya. Mabagal. Matyaga. Parang may dalang krus na hindi kanya. Sa bawat gilid ng hagdan, naroon ang mga mukha ng nakaraan. Mga mata ng batang Alona. Nakatitig sa kanya. Tahimik. Ngunit hindi humihingi ng tulong. Nagmamasid lamang kung paano niya tatapusin ang lahat. Nang marating niya ang tuktok ng tore, huminto siya. Huminga. Ang huling hininga bago ang wakas ng tanikala. Nasa harap niya si Kuya Gani. Nakaupo. Nakagapos. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng galit. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Sigaw nito, basag ang tinig. Ang mga espiritu na iyan, papatayin ka rin nila.
Ngunit si Alona ay hindi na ang batang umiiyak sa dilim. Hindi na siya natatakot sa mga aninong ginagamit upang manahimik. Tumitig siya sa mga mata ng taong minsang tinawag niyang kapamilya. At sa katahimikang iyon, inangat niya ang kanyang kamay. Tumigil ang hangin. Nanginginig ang paligid. Ang mga aninong sumusunod sa kanya ay huminto rin. Nag-antay. Sa kanyang palad, sumiklab ang apoy. Ngunit hindi ito apoy ng galit. Ito ay apoy ng alaala. Apoy ng lahat ng gabi ng pananahimik. Apoy ng bawat wala lang yon. Apoy ng bawat pamilya tayo, ayusin natin yan. Ito ang kabayaran, bulong niya. At sa isang kumpas, nagsimulang masunog ang trono. Hindi ang katawan ni Kuya Gani ang unang nasunog, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang mga kwento. At habang nilalamon siya ng apoy, sumisigaw siya. Hindi sa sakit, kundi sa takot. Dahil alam niyang hindi siya mamamatay. Alam niyang paulit-ulit siyang mabubuhay sa loob ng alaala ng bawat isa. At doon siya parurusahan araw-araw. Sa apoy na hindi mamamatay. Sa mundong hindi makakalimot. Ang mga apoy ay hindi ordinaryo. Hindi ito galing sa gasera o kahoy. Ito ay galing sa loob ng mga sugatang alaala. Galing sa sikmurang pinipigilan ang sigaw. Galing sa katawang tinuruan maging tahimik. Habang tinutupok ng apoy ang trono, unti-unting nawawala ang anyo ni Kuya Gani. Ang kanyang balat ay natutuklap. Isa-isang nahuhulog parang maskara. At sa ilalim nito, lumilitaw ang tunay na anyo. Isang nilalang na pinakain ng kasinungalingan. Isang mukhang wala ng mukha. Isang taong hindi na matatawag na tao. Alona ay nanatiling nakatayo. Tahimik. Matatag. Walang ngiti. Walang awa. Dahil ang awa ay hindi para sa mga pumili ng pananakit. Sa paligid niya, ang mga anino ay nakaluhod. Isang paggalang. Isang pagbibigay pugay sa unang tumindig. Ang hangin ay nagbago ng anyo. May halimuyak na sariwang lupa pagkatapos ng ulan. Parang may inilibing. Parang may inilaya. Sa mga ulap, unti-unting sumilip ang ilaw. Hindi araw. Hindi buwan. Isang mata. Malaki. Bukas. Gising. Ang mata ng katotohanan. Ng alaala. Ng hustisyang hindi kayang takpan ng batas ng tao. Si Alona ay lumingon sa lupaing bumalot sa tor. Ang simbahan ng katahimikan ay unti-unting bumagsak. Ang marmol ay naging abo. Ang gintong bubong ay natunaw, sumama sa lupa. Walang tumakbo. Walang sumigaw. Dahil ang mga espiritong naroon ay sumuko sa harap ng isang bagay na matagal nilang tinakasan. Ang pagharap sa sarili. At sa gitna ng lahat, si Alona ay nakatayo pa rin. Ang kanyang anino ay mahaba. Ngunit hindi na ito naglalakad mag-isa. Sa kanyang likod, ang mga nilalang ng dilim ay hindi na gutom. Hindi na galit. Sila ay payapa. Dahil ang kanilang tinig ay narinig sa wakas. At sa paghinga ni Alona, sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang dibdib ay magaan. Sa paglakad ni Alona palayo sa guho, ang langit ay dahan-dahang luminaw. Ang dating makapal na ulap ng pighati ay umurong, at sa kabila nito, sumilip ang liwanag. Hindi araw kundi tila pagsilang ng bagong umaga. Ang lupa na minsang huminga ng galit, ngayoy kalmado. Tahimik na nakikinig sa bawat yapak niya. Wala nang sigaw. Wala nang aninong sumusunod. Wala na rin ang bigat sa kanyang balikat. Ang marka sa kanyang dibdib ay unti-unting kumupas. Hindi na ito kailangan. Dahil ang layunin ay natupad na. Sa kanyang kamay, naiwan ang bulaklak na tumubo mula sa bato. Kulay dugo. Buhay na alaala. Bunga ng mga panahong pinili niyang tumindig sa halip na manahimik. Habang lumalakad siya sa bagong daan, may mga batang naglalakad pabalik. Mga batang babae, lalaki at yaong walang pangalan. Lahat ay may liwanag sa mata. Lahat ay lumalakad ng walang takot. Lumapit ang isa. Tahimik. Hawak ang kamay ng isang kapatid. Tumingala sa kanya. Salamat. Ngumiti si Alona. Isang ngiti na walang bahid ng puot.
Ngiti ng isang taong nakalampas. Ngiti ng isang taong hindi naalipin ng anino. At sa huling hakbang niya, ang mundo ay bumuntong hininga. Hindi para kalimutan, kundi para alalahanin ng may lakas, ng may tapang, ng may pag-asa. Dahil minsan, may isang Alona na hindi pinili ang katahimikan. At dahil sa kanya, may daan ng tatahakin ang mga susunod. Hindi na sa ilalim ng dilim, kundi patungo sa liwanag na hindi kailanman muling itatago. Ngunit sa paghinga niyang iyon, may kakaibang dumaloy sa paligid. Isang kilabot na hindi dulot ng takot, kundi ng pagtatapos. At sa bawat pagtatapos, may panibagong simula. Ang lupaing minsang pinamugaran ng pighati ay naging tahimik. Hindi na mapang-api ang katahimikan na iyon. Ito'y katahimikan ng paglaya. Ng mga kwentong isinulat ng dugo, ngayon ay binura ng apoy. Si Alona ay lumuhod sa gitna ng abo. Kinuha niya ang isang piraso ng bato. Bato mula sa wasak na altar. Inukit niya rito ang isang pangalan. Hindi si Kuya Gani. Hindi rin ang pangalan ng sinuman sa kanyang mga sumunod. Ang inukit niya ay, walang nakakalimot ang lupa. Mula sa pirasong iyon tumubo ang isang halaman. May dahong itim. May ugat na pilak. At sa dulo nito may bulaklak na kulay dugo. Box, malakas, buhay. Tumayo si Alona. Ang marka sa kanyang dibdib ay kumikislap. Ngunit ngayon, ito ay malamig na liwanag. Hindi na apoy ng galit, kundi ilaw ng alaala. Bumaling siya sa mga aninong nakaluhod. Tumango siya. Isa-isa silang tumayo. At sa isang iglap, nagsimulang maglakad ang mga ito paalis. Hindi na nila kailangan ang digmaan. Hindi na sila gumagapang sa dilim. Dahil may isang Alona na tumindig para sa kanila. At sa bawat daang tinatahak nila ngayon, may mga bagong paang susunod. Hindi bilang multo, kundi bilang mga tinig na muling isisilang. Habang siya, si Alona, lumakad sa huling hakbang palabas ng guho. Sa kanyang likuran, nilamon ng lupa ang tore. Tahimik. Walang pagsabog. Walang sigaw. Tulad ng isang sugat na, sa wakas, nagsimulang maghilom.